client meeting, yan, si Ma'am Eden. Sino pa? Eloy, Jerry, Jazz. Sige. Jazz, I wanna know, bakit mo nagka-cash flow tayo? So, sige, Para Jazz, po alam unmute ka. natin yung marirecommend po natin kay client. Ano yung i-recommend? Para alam natin kung ano yung product at magkano yung premium na i-recommend natin based on cash flow. Tama? Thank you, Yes. Jan. Sige. How about you, Eloy? Bakit ka nagka-cash flow? Ano yung purpose ng cash flow mo? Sa akin po, para po malaman kung may emergency fund si client, para alam natin kung kailangan niya ba i-build muna yung emergency fund bago natin siya pakuhanin. Kasi mahihit yung persistency natin pagka wala pala siyang emergency fund. So I learned a lot from that. Pwedeng pa-share kasi marami tayong rookies dito. Ano nga yung emergency fund? Ano yung purpose ng emergency fund? Bakit siya kailangan? And magkano dapat yung emergency fund for the rookies? Yeah, for the sake of rookies, yung in case mawalan ka ng work, magkasakit ka, the expenses that you have monthly will suffice yung emergency fund na meron ka hanggat sa makahanap ka ulit ng bago mong work at or makarecover ka sa sakit na meron ka. Thank you, Eloy. Kasi normally, pag kunyari meron silang bagong expenses, tapos let's say nawalan sila ng work, or hindi nila kinaya yung additional expenses, pag expense nila sa policy. So, ilalapse nila or iso-surrender nila yung policy. So, yun yung ayaw natin. No, kaya important, nag-emergency fund pa tayo. Ayan, sige. I wanna hear from Apple. Ikaw, Apple, nagka-cash flow ka ba at bakit ka nagka-cash flow? Ayan, hello, good evening everyone. Ako po, very important yung cash flow para at least makita natin kung magkano yung tawag na to, afford ni client na kuning policy. Ayan, kasi tawag na to, maganda na alam natin para hindi tayo mag over budget or under budget yung offer natin sa kanila para at least kung kaya naman nila ng more on investment or mas malaking investment, at least ma-maximize natin yung yung opportunity para sa kanila na makapag-invest na early tsaka mas malaki. Tapos, ayun, para iwas lapsation din po. Ayan, thank you, Apple. So, ang ganda din ng sinabi ni Apple. Ba, hindi siya mataas, sakto lang. Ayan, so thank you. So now, I'm sharing my screen. Ayan, so naka-iPad lang tayo para pwede tayo magsulat. No? So guys, ako, pag ang client meeting ko Zoom, ang ginagamit ko is iPad. No? Kasi nagsusulat 'di ba sa iPad, pwede ka magsulat. Tapos, pag ang client meeting ko naman face-to-face, dala ko pa rin si iPad. So, si iPad, isa-slide ko siya. Tapos, so, sige, pakita ko sa face-to-face, paano ko siya ginagawa. So, face-to-face, no, ito yung slide, pakilala ako. Yan, the usual slide natin, professional pledge, about Blue Life, Titanic. No, pagdating sa FBB, naka-print out na siya. So pag face-to-face, itong FBB, tsaka one-pager, naka-print siya. So pagkausap ko si client,
magkatabi kaming dalawa, tapos nagko-compute kaming dalawa. So, sinusulat ko siya. Yan, sige. So, dito tayo mag-start, no? Para makikita nyo yung transition ko from FBB, paano ako pupunta sa cash flow? Paano ko pinapasok si cash flow sa presentation? Sige. So ngayon, ang kausap ko guys, ang profile nito is single, tapos 25 years old. Yan. Single na 25 years old. Sige. So, ay nawala. Sorry. Can I call on my client, Nats? Hi, Nats. Hello po, UM. Good evening. Hi. So, client ko ngayon si Nats. So, kasi ang focus natin is cash flow fund. Pero gusto ko makita kung paano ko ginagamit yung FBB, yung cash flow fund that will lead to one-day closing. Sige. So, Nats, familiar ka ba sa financial building blocks or may kumausap na ba sa'yo before na financial advisor na diniscuss sa'yo to? Wala pa po, UM. Wala pa ngayon. Wala pa. Okay, sige, perfect. So actually, itong financial building blocks, ginagamit namin siya ng mga financial advisor para makita yung current na cash flow ng mga clients namin. So sakto, at age 25, at least ngayon pa lang, matututunan mo na yung proper way kung paano mo i-build up yung yaman mo. Yan. So, what we'll do, yung mga boxes, sasagutan lang natin siya. After nating masagutan, i-explain ko sa'yo anong ibig sabihin niya. So, Nats, 5 to 10 years from now, ano yung plans mo for yourself and your family? So, normally dito, purchase property, tayo ng business, travel, whatever. Sa'yo, ano yung plans mo 5 to 10 years from now? Sa akin po, syempre, bahay. Okay. Kotse. Car. Yung house and lot, mga magkano ang budget mo dito? Saan ba ang location nito? Siguro po, sabi, sa Cavite, medyo mura-mura yung house and lot. So, I think 5M. 5M, okay? Yung kotse, anong gusto mong kotse and magkano siya? Ngayon po, since working naman, kahit yung normal na sedan lang, kahit Mirage, Mitsubishi Mirage, so siguro mga 1M po yun. 1M plus. 1M. So sabihin na natin 1.5. Yan. So, eto na lahat, no? So, ang total niya is, so Nats, ang plans mo 5 to 10 years from now for your house and lot and car is worth 6.5 million. So guys, ito na yung important question that you need to ask to create sense of urgency. So Nats, so far, ilang years ka na nga na nag-work? Ngayon po, 4 years pa lang. 4 years. So sa 4 years na working ka, Nats, so far, nasimulan mo na ba pag-ipunan etong 6.5 million para sa house and lot and car mo? Wala pa pong million. Wala pa. Maliit pa lang po. Maliit pa lang. So katiting pa lang siya. So ibig sabihin, malayo ka pa sa goal mo. Opo, Yes, okay. tayo. Since malayo ka pa, drawing natin arrow, no, para malayo pa tayo sa goal. So itong education, since wala ka pang kids ngayon, no, in the future, pag-usapan natin siya pag nagkaanak ka na. Now, let's talk about retirement funding. No, alam ko bata ka pa ngayon, pero pag nag-retire ka, ano yung na-foresee mo? Like, is it full retirement? Pag nag-retire ka, magta-travel ka na lang ba? Pag nag-retire ka, magbe-business ka? Or anong plans mo when you retire? Pag nag-retire po sana, meron ng at least passive income sa business. So, and then makakapag-travel na din, syempre, wala nang iniisip na
babayaran pa na malalaki. So, sana chill na yung retirement. Chill retirement. To talagang ito yung tunay na retirement kasi travel na lang, no? No, chill, enjoy retirement, relax, travel, beach, ganyan. Sige. So, if you're 25 now, Nats, anong age ka mag-retire? Let's say po, 50. 50. So, 25 less 50 is 25 years. So, ito yung income mo generating. Okay. So, ngayon, itatanong ko sa iyo, sa tingin, again, ang purpose nito, para ma-compute lang natin yung retirement fund mo, no? Para you'll have an idea. Sa tingin mo, gaano ka katagal sa Earth? According sa World Health Organization, ang lifespan ng tao, 50 to 80 years old. Ikaw, Nat, sa tingin mo, gaano ka katagal sa Earth? Sana po umabot ng 80, pero kung hindi, siguro Ano? 75. 75. Okay. So, 25 years kang retire. Yan. So, bago kita tanungin kung magkano yung gusto mo matanggap na monthly retirement allowance, tingnan muna natin yung current expenses kasi dito tayo magbe-base. Familiar ka ba, Nat, sa monthly expenses mo? Opo, nanonote ko naman. Sige. So, i-ano natin ha, i-breakdown natin para makita natin. Every month, magkano yung napupunta sa food? Mga around 3,000. 3K. Do you live alone? Do you live with your parents? Living with parents. Living with parents. So, para itong 3K, ito yung ambag mo. Yes po. Yes, okay. Transpo, monthly transpo. Siguro po around Bills, cellphone, credit card, water, kuryente. If ikaw nagbabayad nun. ayan, medyo malaki. Ay, yung sa food po pala, parang akin lang yan. Then yung bills, around 10K po siguro per month. Yung bills, okay. Kasi, anong kasama sa 10K? Yung overall, yan na po yung binibigay ko sa parents. So parang ito yung kuryente, tubig, Yan po yung ambag. everything. Yes. Okay. Ambag mo. Okay. Rent, wala kang rent, no? Wala po. No rent. Loan, wala din. Wala din. Okay. Leisure. Leisure, ito yung Shopee, Lazada, kakain ka sa labas, gagala, mga ganun. Kung i-ano mo siya, Magastos po ako sa Shopee. Mga around, Shopee! doon, ma-Shopee po ako eh. Siguro mga around 6K. 1.5. So, 6 na bilang. Siguro yung sa kasama po ba yung sa aso? Yes. Yes. Pag may mga pets, Yes. parang yung extra sa pets. Magkano? 1K po siguro for pets. 1K. Okay, 1,000. So, okay na, no? Ito na lahat. Yes. So, ang monthly expenses mo, lumalabas siyang 18,500. So, Nats, no? For a single person like you, sa tingin mo mataas, mababa, o sakto lang siya? Mataas. Mataas. Oo. Kung mataas siya, ano dito ang kaya mong babaan para magkaroon ka ng maraming savings? Yung leisure. Leisure. Okay, eto. So magkano kaya mong ibaba? Siguro po kalahati. Kalahati. So 3K. Yan. So anything else na gusto mong babaan?
O yan na yun? Yan na po. Sa shopping. Yan na. Si Shopee na lang bawasan natin kasi mayaman na si Shopee. So, wag na natin masyadong payamanin. So, less 3K. So, lumalabas, ang monthly expenses mo, pag nababa mo to, magiging 15,500 na lang siya. So, sa tingin mo, reasonable na yan, yung 15,500 for a single person na monthly expenses? I think po reasonable naman siya. Okay. So, itong 3K, kaya mo siyang babaan? Doable siya for you? Mahirap po. Yung napaisip ka, Tatry po. Tatry po. itatry. Sige, Sige. oo. Oo. Kasi itong 3K, pwede mo na siya pang-invest actually. Na pag tumanda ka, pagdating mo ng 50s o milyones na yung laman ng investment mo, kukunin mo lang siya doon sa leisure mo. 'Di ba? Yan. Sige. Nats, familiar ka ba sa emergency fund? Hindi po. Hindi pa. So, sige. Ang emergency fund is 5 months siya ng monthly expenses natin. So, gamitin muna natin yung current expenses mo, no? Compute muna natin magkano siya. So, 8,500 times 5 months. Ang emergency fund mo is 92,500. Oy. Okay. So, Nats, ang monthly expenses mo is 8,500 times 5 months. Ang emergency fund mo is 92,500. Now, ano yung purpose ng emergency fund? In case of emergency, halimbawa, nasira yung kotse, no? May nasunog na portion ng bahay, or isa sa family member nagkasakit, di ba? If mga ganitong emergency, yung biglaan, di ba normally, kailangan mo na malaking pera. Kailangan mo ng 50,000, kailangan mo ng 100,000 on the spot. Diba? Kailangan mo ng pera. So, if wala kasi tayong money on hand, ang tendency natin, tama, no, nangungutang tayo sa bangko. Pag nangutang ka sa bangko, ang problem lang doon, minsan, kalahati ng inutang mo, yun yung diba? Pero kung na-set up mo yung emergency fund mo, let's say, na-set up mo si 92,500 and you need 50,000, ang gagawin mo, mag-withdraw ka lang sa bank ng 50,000 para yun yung gamitin mo sa whatever emergency is that. Tapos, yung withdraw mo na 50,000, ay sorry, kumakati na lamunan ko. Yon. Sorry. Yung withdraw mo na 50,000, kailangan mo siyang ibalik, no, sa emergency fund kahit na 2,000, 3,000, no, slowly until mabuo mo siya. Pag nabuo mo na tong emergency fund, no, pag nabuo mo na to, stop ka na mag-save sa bank. No, bakit? Bakit dapat ang laman ng pera natin sa bangko is our emergency fund? Nats, familiar ka ba kung magkano yung kinikita ng pera natin sa bangko every year? Every year. Oo, magkano kinikita ng pera mo sa bangko? Hindi ko po sure po yung percentage talaga, pero alam ko mababa lang po yung. Oo, tama. So, ito siya, 0.025. So, less than 1%. So, yan yung kikitain ng pera mo sa bangko. Ano yan na? We're talking about annual. Yan. Tapos, ang inflation rate, no? Ito yung pagmahal ng bilihin. 'Di ba ngayon, magkano na yung gas? Aray. No, nasa 60, 70 na yung gas. So, ang average inflation rate ng Philippines since 1997 is nasa 6% siya.
So, Nats, kung ang pera mo nasa bangko, nalulugi siya almost 5.75%. Nade-devalue or nalulugi yung pera mo ng 5.75% every year. No, kaya ideally, ang pera natin dapat sa bangko is emergency fund lang natin. So, Nats, question ko sa'yo, sa ngayon ba, na-set up mo na yung emergency fund mo? Hindi pa po. Hindi pa. Okay. Totally zero or magkano na lang, ilang percent na lang yung kulang para ma-set up mo siya? Siguro mga around more than siguro wala po pong 50% yung na-save. So ang kulang mo, so you lack, no, mga 60%, no, para ma-set up mo si emergency fund. Yan. Okay. So, if your monthly expenses, Nats, is 8,500, 8,500 muna yung gamitin ko ha, kasi ibabawas mo pa lang naman yung 3K sa leisure, di ba? So, I use the current 8,500. Sorry. If 8,500 is your monthly expenses, magkano ang net income mo less of taxes para makita natin magkano yung excess money mo every month. How much is your net income monthly? Income po siguro 30,000. 30,000. Okay. So, ibawas natin. Yan. So, ibig sabihin Nats, every month, meron kang 11,500. So far, si 11,500, saan siya napupunta? Like, do you save every month? Where does 11,500 goes? Nagsisave po ko sa bank. Hinahati ko lang yung iba sa digital bank, iba sa bank ko talaga. Okay, that's good. Magkano yung sinisave mo consistently sa bank every month? Yung consistent talaga, save. Pasok pera, save. Pasok pera, save. Magkano? Yung consistent po talaga pag hindi ako magastos. Or yung consistent talaga minus yung gastos. Siguro mga around, sabihin po natin 7K. 7K. So 7K ang nasisave mo, consistent. So actually, this is very good ha, kasi consistent ka nakakapag-save. Okay. So, saan napupunta yung 4,500? May 4,500 pa. Where does it go? Pag sumobra po yung lamon or sumobra yung Shopee, doon po na po. Okay. So, ibig sabihin, yung 4,500 mo na excess, napupunta pala siya sa expenses. No? Tama. Opo. So, lumalabas, ang monthly expenses mo, hindi lang pala siya 8,500. 8,500 plus 4,500. How much is that? 23,000 pala ang monthly expenses mo. Ang laki. Yan, no? So, imagine mo, no, ang laki pala. So, okay ka ba sa ganitong setup, Nats? Siyempre po, mas maganda kung mas nasusunod talaga yung gusto natin i-save. Mm. Kailangan talaga bawasan po yung pagkain, pag-shopping. Pagkain talaga. Sige. Nats, ganito yung suggestion ko sa'yo. Di ba may excess ka na 11,500, no? Ang suggestion ko sa'yo, 4K, pwede mo siyang i-invest. No? Kasi di ba wala ka pang personal investment. Tapos, another 3K, idagdag mo siya sa emergency fund mo. Emergency fund. Tapos, magkano na to? 4, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, may 4,500 ka pa. Yung 4,500 mo, excess mo siya. Bahala ka kung paano mo siya gastusin. So,
Di ba may excess kang 11.5? Ang suggestion ko, para ma-maximize mo yung excess mo na 11.5, 4,000 doon you invest. 3,000 doon, lagay mo siya sa emergency fund. 4,500 excess. Excess, bahala ka. Kung ano gusto mong bilhin, kung gusto mong kainin, yan. At least, nakapag-invest ka na, tapos matatapos mo yung emergency fund mo. Or pwede nating baliktarin. Yung 4,500, gawin mo siyang emergency fund, yung 3K excess mo siya para mabilis mong ma-set up yung emergency fund mo. What do you think, Nats? Okay po yun para kahit pa paano naka-divide ng maayos yung savings, hindi lang sa lahat sa bangko. Yan. No? Tsaka may excess ka pang pera. So kung ano yung gusto mong kainin, pwede pa. Yan. So balik tayo. No? So currently, ang monthly expenses mo, di ba, nasa 8,500 siya. Yan. Siyempre, familiar ka naman sa inflation, no? Inflation rate, ito yung pagmahal ng bilihin, di ba? Di ba dati, pag may 1,000 ka, before 1,000 ka, mga 2 plastic na yan ng grocery. Ngayon, pag 1,000 ka, brown bag na lang. No? Yung brown bag na lang siya. So talagang, yun yung inflation rate, no? Yung pagmahal ng bilihin. Kasi Nats, you will be retiring 25 years from now. So, pag nag-retire ka, 25 years from now, if your monthly expenses is 8,500, taking into account inflation, magkano every month yung gusto mong matanggap na monthly retirement allowance? Kasi lahat ng gastos doon mo kukunin. Check-up, gamot, kain sa labas, mall, Starbucks, travel, lahat siya doon mo kukunin. So every month, magkano yung monthly retirement allowance sa gusto mong matanggap? 25 years po, no? Siguro 70,000 per month. 70,000 per month. So 70K times 12 months, magkano siya? 70 times 12, that's 840,000. No, times 25 years ka kasi mag-retire. Times 25, so that's 21 million. Okay. So Nats, no, this is your number. Your income generating years is 25 years. So syempre for 20, so in income, ibig sabihin, ito yung sumasahod tayo. Syempre for 25 years, ang pera natin, palabas siya. Kasi gumagastos tayo, di ba? So kung palabas siya, dapat merong mga bumabalik sa atin. So ano yun? This is in the form of investment. Kasi whatever you invest now, it becomes your salary when you retire. So if you invest early on, ang saya ng retirement mo. Diba? Pero pag late ka na nag-invest, baka ma-house arrest ka. No, ano yun? Di ka makalabas ng bahay, wala ka pera eh. Diba? House arrest, yan. Tapos, ang retirement years mo, 25 years ka rin magre-retire. So, lumalabas dito, ano siya, 1:1. No? Ano ibig sabihin yon? For every year na magtatrabaho ka, you need to build 1 year of your retirement fund. So, kailangan, every year counts, no? So, kailangan mabilis, simulan mo na agad yung pag-iipon for your retirement. Kasi 25 years kang sasahod, 25 years ka rin mag-retire. Yan. Sabi natin, every month, you want to receive 70,000 as your monthly retirement allowance times 12 months. So, kailangan mong i-set up is 840,000 yearly to. No? Times 25 years ka mag-retire, so you need to set up 21 million for your retirement. Question ko, si 21 million, kaya ba siyang ibigay ng company mo ngayon where you are working? Hindi. How about SSS? Kaya bang ibigay ni SSS si 21 million? Hindi rin po. Hindi rin. Okay. So, ibig sabihin, Nats, ikaw pala talaga ang magsiset up ng 21 million mo, no? Opo. Yan.
So question ko, sa ngayon, gaano ka nakalapit yung savings mo and your current investment mo? How near are you sa 21 million? Walang-wala pa po sa 21. Wala pa, malayo pa siya. O, dahil malayo pa siya, lagyan natin ng arrow. Yan. So, Nats, don't worry, no? Ito naman yung reason bakit tayo nag-uusap. I'm here to help you set up yung retirement fund mo plus yung Dream Builder savings mo na 6.5 million. So, nasagutan na natin yung second floor. O, punta naman tayo sa ground floor. Since single ka, Nats, no? Ilang years ka pinag-aral ng ilang years ka total nag-aral? Siguro po 15. Ilang years pa yun? 19 years. For the last 19 years, who provided everything for you? Baon sa school, uniform, notebook, everything. Parents ko po, lahat. Parents mo. Okay. So, as your way of saying thank you sa parents mo, Nats, if something were to happen to you, magkano yung gusto mong iwan sa kanila as your way of saying thank you? How many millions yung gusto mong iwan sa kanila? Mga 4 million po. 4 million. Okay, 4M. Currently, meron ka bang personal policy that if something were to happen to you, your family will get 4 million or cash assistance? Wala. Wala, zero. So, since zero siya, ibig sabihin, may gap or kulang tayo na 4M. Since may kulang, X natin siya. Next, may kakilala ka ba, family, friends, or relatives sa diagnosed ng critical illness? Meron po yung mother ko actually. Anong illness ni mother? Nagka-breast cancer po siya noong 2014. 2014. So at least now she's doing well na. Apo. Ay, very good. Thank you, Lord. So, nung nagkasakit siya, familiar ka ba? Magkano yung nagastos niyo as a family? Siguro po, syempre may mga gamot pa po siguro around 1M. 1M, no? 1M that was 2014. Apo. So ngayon kaya, syempre hindi na yun 1M, no? Malaki. Baka times 2 million na siya. So Nat, since alam ko you are an independent woman, if ikaw naman, you get diagnosed with critical illness, magkano yung one-time cash assistance na gusto mo matanggap para ikaw, kaya mong ipagamot yung sarili mo. No? You will not be a burden sa family mo. How many millions yung gusto mo matanggap na cash assistance if you get diagnosed with critical illness? Siguro po 1.5M. 1.5M. Okay. So currently, no, wala kang personal policy, tama? Wala po. Wala. So zero. Since zero siya, may kulang tayo na 1.5M X natin. So next box tayo, disability. Di ba yung sa work mo ba, physically, do you report to work or naka-work from home ka? Ngayon po naka-work from home. Okay, perfect. Pero ikaw ba, mahilig ka ba mag-travel? Like, yun, travel on a holiday, on a weekend? Yes po, lagi. Diba? So, kunyari, in one of those travel, nagkaroon na accident. So, because of the accident, na-disabled tayo, no? Kasi accident do happen. No, halimbawa, we lost both our eyes or both our feet or isang mata, isang kamay. If that's our situation, sa tingin mo, Nats, kasi 'di ba ang work mo, you're an IT, no? Sa tingin mo, may mag-hire pa sa'yo as IT? Siyempre, mahihirapan na po maghanap kasi kailangan mo mag-type kung nawala. Ay, oo nga. So, importante Oo nga.
short, if that were to happen pala, paggamot yung sarili mo and paano yung daily expenses, no? So if Nats, if disability were to happen, magkano yung one-time cash assistance na gusto mong matanggap para yun yung gagamitin mo pang hospital and then yung sobra, negosyo mo siya. How many millions? Siguro po 1M. 1M. Okay. Since currently, sabi mo, wala kang personal policy, may gap tayo na 1M. I-X muna natin siya. Next is medical. May HMO ka ba? Meron naman. Meron. Okay, very good. Buti na lang may check ka. No, kung hindi, ano tayo? Tic-tac-toe tayo. Yan. Okay. So, Nats, nasagutan na natin siya. Ano bang ibig sabihin nito? Actually, sobrang simple concept lang niya para ka lang nagpapatayo ng bahay. 'Di ba? Pag nagtatayo ka ng bahay, ang utang mong itatayo is yung ground floor. So, kailangan yung ground floor o yung pundasyon ng bahay mo matibay siya. Umulan, lumindol, hindi bibigay yung bahay mo kasi doon nakatira yung loved ones natin. Pagdating sa finances natin, it's also the same. Kailangan yung ground floor ng financial building blocks natin, kailangan matibay siya. No, magkasakit, ma-hospital, ma-disable, alin man dyan mangyari, no, hindi mo kailangan magbenta ng property. Kasi 'di ba, for example, normally ito yung ginagawa nating Pinoy. No, if isa sa family member natin nagkasakit at kailangan natin ng pera at wala tayong cash assistance, ang tendency natin, tatakbo ka sa second floor. Ano dito yung naipundar ko na pwede ko ibenta? Kasi kailangan kong ng pera, ipapagamot ko yung sarili ko or ipapagamot ko yung parents ko. Siguro benta muna natin yung kotse. Wala na. Kulang pa rin eh. Sige, yung bahay na lang. 'Di ba? So if ang gagawin kasi natin, if in case of emergency, we always run on the second floor, hindi mo mamamalayan, yung lahat ng napundar mo, lahat siya nabubura. Bakit siya nabubura? Kasi bumababa siya ng ground floor. It's because walang laman yung ground floor natin. So, kailangan Nats, no, patibayin natin yung ground floor mo para alin man dito mangyari, 'di ba? Hindi mauubos lahat ng naipundar mo sa second floor. Yan. So, thank you, Nats. Before ako mag-move on sa next, I wanna ask feedback. Sorry, hindi ko nakikita lahat, no? Sige. I wanna ask feedback. How did you find yung FBB kung paano ko siya ni-run? Sige. Tanungin ko si Noemi. Noims, how did you find, kasi 'di ba, lahat tayo nag-FBB naman eh. So, kamusta? Paano ko ni-run yung FBB? Ano yung difference, how you run it, and ano yung realization mo or learnings mo, Noims? Sa akin yung kasi, di ba, pag nagka-cash flow kasi ako, hindi ko kasi siya, yung pinakang sobra, di ba dapat, yung excess niya, dapat meron pa siyang parang konting sobra para meron pa siyang panggalang, meron pa siyang, hindi siya self-deprive. Yes. Doon ako nawala. Kasi di ba dapat meron pa siyang kumbaga tawag ito, aside from doon sa leisure niya, meron pa siya yung mga pagkain natin, di ba? Hindi naman natin masasabi na yung pagkain natin na dadaan tayo, hindi man lang tayo bibili. So, nagsi-self-deprive tayo. Siyempre, kailangan natin may konting pocket money. So, doon po ako nakawala na lahat po nung natitira niyang budget, pinapasok namin sa kino-consider ko na na dapat ito i-save mo. Yun nawawala ako na dapat pala meron pa siyang excess
para hindi siya magkaroon ng self-deprive. So, yun po, natutunan ko yun, kailangan meron pa siyang excess pa, aside from dun sa savings, at dun sa i-invest. Tama. Okay, thank you, Ma'am Shi. Kasi guys, kung hindi ka mag-iiwan, di ba ito, may excess. Ayan, dito sa taas, di ba? Naglagay ako ng excess, merong excess. Kasi pag hindi mo yan nilagyan ng excess, tama si Ma'am Shi Noims, made-deprive siya. Pag na-deprive siya, malulungkot siya, ilalapse na yung policy. No? So kailangan, pag kumuha sila nito, kailangan hindi sila against the wall na, wala na akong pera. Pag ganon, ilalapse yan. Kasi nga, parang nahirapan siya. Sige. I wanna ask naman si Sheng. Hi Sheng, ikaw naman Sheng, ano yung natutunan or realization mo dito sa first 2 slides natin sa FPB tsaka sa cash flow? Hello po, Bali, yung sa FBB po, lahat po Yes. nung mga boxes niya, parang ipapa-state nyo po sa kanya yung mga katulad nun, yung mga dreams niya, retirement fund, yung mga napo-foresee niya po na mga cost. Then, ang good thing po dun, kasi yung parang pinaka bottom line po na tanong, kung meron ba na set up per blocks. So doon nagkakaroon ng realization si client na ay wala pa pala ako nito, ay wala pala ako nito. Parang doon kasi parang nagkakaroon ng sense of urgency na wala pa pala ako na setup na ganito. Ito yung gusto ko pero based doon sa current situation ko, wala pa pala akong mga ganitong sinasabi. Then also, nung nirarun through po natin yung mga expenses, so ganito po pala yung nagiging expenses natin, ito yung sinasave natin sa bangko, pero ayun nga po, may kalaban nga po tayo na mga inflation. So anong magandang gawin? Anong pwedeng gawin dun sa current na natitira dun sa natin, sa budget natin or dun sa expense, natitira sa overall na salary natin or pinagkakakitaan. Ayan po, Ayan, ang ganda. Thank you, Sheng. So guys, i-highlight ko lang if you notice, yung dito sa Dream Builder Savings, ang tinanong ko. 'Di ba? Ang tinanong ko, okay, so Nats, ang goals mo pala 5 to 10 years from now is worth 6.5 million para to sa house and lot at kotse mo. So ngayon, nasimulan mo na bang mag-ipon? Mahirap siya sagutin, no? Kasi parang, oo nga, no? Ang laki ng pangarap ko, wala akong ipon. 'Di ba? So maganda yung sinabi ni Sheng na marirealize nila na ang layo ng pangarap mo, besh. Pero besh, wala kang ginagawa sa pangarap mo. Yon. So ito una, Dream Builder Savings. Tapos dito sa retirement fund. No, dito din, aaray din si client, 'di ba? So anong ginawa natin? So kinompute mo na yung total retirement niya, that's 21 million. Tinanong mo, eto ba, kaya ba siyang ibigay ng company mo? Majority, the answer is no. Kaya ba siyang ibigay ni SSS or ni Pag-ibig? The answer is no also. So, kaya ako sinasabi lagi, so ikaw pala talaga magsiset up nito. So, parang sila, doon lang nila na-realize na, OMG, ako pala magsiset up ng retirement ko. 'Di ba? So to make it even more painful, you ask them, how near are you sa retirement fund mo? 'Di ba? So kaya ang reaction ni Nats, natawa siya. Sobrang layo. So dahil sobrang layo, normally nagdo-drawing ako ng arrow para visually makikita niya ang layo pa niya. So ito, 'di ba, nagke-create siya ng sense of urgency na ang tayog ng pangarap ko pero wala akong ginagawa sa pangarap ko. 'Di ba? Pag na-realize nila 'yon, they will take action. Kasi na-realize nila ang layo pa pala nila. No? So that will create a sense of urgency for them to sign up. Yan. So thank you, Sheng. Okay. So natapos ko na to. Ngayon, from here, paano ako magsiswitch to one-pager? So, balik tayo kay Nats. So, okay. So, Nats, dito, no, nakita natin. Sige, Nats, huwag ka mag-alala. Ayusin natin yung financial building blocks mo. No, kailangan muna, pati
bayin natin yung ground floor mo. Kasi ang work mo is IT, malaki sahod ng IT. Definitely the house and lot, car and investment. Definitely in the future, masi-set up mo siya. So pag na-set up mo na to, kailangan natin protektahan yan by making sure matibay yung ground floor ng financial building blocks mo. So ito, Nats, I made a sample program for you, no? So ito lang siya, Nats. Magsisave ka lang ng 166 pesos per day. Nats, question, ano ang mabibili mo sa 166 pesos per day, Nats? Kape po. Starbucks. Ay, wala pa pala. Mga sa Oh, kasi cafe. 180. ang 20, 180 eh. So ano to? Ano yung middle? Grande? Aba. So Ito ito, lang. so isang Starbucks na coffee. So ito, Nats, no? Per day, sa halagang isang Starbucks na coffee, ito lahat ng benefits mo. For 166 pesos per day, insured ka na ng 2.2 million. So ito, mapupunta siya sa family mo. Punta siya sa parents mo, sa mama mo, sa papa mo. Tapos, if disability were to happen, ma-disable tayo, we cannot work anymore, Pru will give you 1 million. Si 1M, siya yung magre-replace sa sahod natin na nawala, no? So, yung 1M na yon, kaya siya may minus sign kasi i-advance mo siya from the 2.2 million na insurance. Tapos, meron siyang waiver. Anong ibig sabihin ng waiver? If you get disabled, di ba, nakuha mo na yung 1M. Tapos, yung 166 pesos per day or isang Starbucks coffee, hindi ka na magbabayad nun. Pru will pay for it until you reach the age of 60. So, ibig sabihin, you're no longer paying, pero yung pera mo, kumikita siya sa stock market. Kasi, tinutuloy bayaran ni Pru for you. Yan. If cause of death naman is accident, the family gets 60,000 plus 2.2 million. Now, ano pa yung important? Critical illness. No, so if you get diagnosed Nats with critical illness, Pru will give you 1M. No, hindi ka mangungutang, hindi magbebenta ng property yung parents mo. In short, you will not be a burden sa parents mo because you have your own money. Kaya mo ipagamot yung sarili mo. So si 1M, naka-minus sign siya kasi i-advance natin siya from the 2.2 million. Ano pa? Although maganda na meron kang HMO, no, this is on top of your HMO. So meron kang 1,000 daily hospital income. So let's say na-confine ka sa hospital, no? 10 days ka doon, o you get 10,000. 20 days ka doon, you get 20,000. So ito ay unli. No? So para siyang unli rice. Yan. Tapos meron kang 15,000 surgical. So from the term itself, surgery. So let's say na, pinasok ka sa surgery room. Tapos, na-max out mo na yung health card mo. So magbabayad ka na ngayon for the surgery. Pwede mo i-reimburse yung 15,000. So this is per illness, per year siya. Yan. So pwede ka mag-reimburse dyan. So ito, hanggang 65 years old. So 'di ba, ang tagal ng coverage mo. So lahat ng benefit na to is under benefit na number 1, which is under protection. Now question, magkano yung total na inipon mo kay Pru? Let's say nag-ipon ka ng isang Starbucks coffee until the age of 60. So ang total na inipon mo is no? So para santay siya ng 2.1 million, na insurance mo 2.2 million, parang balik-bayad ka na. Or kung gusto mo, pwede naman natin siyang taasan. Pwede naman. No? So this is benefit number 1 under protection. Now, punta tayo sa benefit number 2 under investment. So at the age of 60, no? Let's say ang return of investment every year is nasa 10%. Ang laman na investment portion mo, nasa 11.4 million. Inipon mo lang 2.1 million. So, magkano yung kinita ng pera mo? I-minus natin.
11.4 less 2.1, bongga. Yung pera mo, kumita siya ng 9.3 million at 60. At 65. Ang laman na investment mo nasa 18.3. Kumita ka ng, eto mas bongga. Boom! 16.2 million. So, Nats, imagine mo, no? At 60, pera mo kumita ng 9.3. At 65, pera mo kumita ng 16.2. Diba? Saan ka makakahanap ng investment na ganyan kalaki yung kinita ng pera mo? Diba? No? So, ang tanong sa akin dito lagi is, what if, babe, tinawag ako ni Lord at age 65? Anong makukuha ng family ko? Ito siya. Number 1, no, they get the life insurance kasi this is guaranteed, which is 2.2 million. Plus, kung magkano yung laman na investment portion. So, kunyari, ang laman niya nasa 18.3 million. So, ang makukuha ng family mo is 20.5 million. Inipon mo lang 2M mo, di yung pera mo, kumita ka ng almost 18 million. Diba? Sulit na sulit, no? With other insurance company kasi, what they do, whichever is higher. So, if your insurance is 2.2 million, ang investment mo is 18.3, you only get the 18.3 kasi whichever is higher. But with Pru, you get both. Yan. So, dito, Nats, ano sa tingin mo? Maganda ba siya? Maganda po kasi both may protection tsaka investment na siya. So, sulit Okay. Nats, gusto ko, pag i-closing kita, gusto ko mag-o-object ka. Yung objection mo is about money. Okay. So, Nats, may question ka pa? Wala May naman. Wala naman. So actually, Nats, kung wala ka ng tanong, pwede na nating i-process ngayon yung application mo. The good news is, everything is done online. Tapos guys, habang sinasabi ko yun, binubuksan ko yung Pru1. No, everything is done online, no, para at least ma-process na natin. Kasi busy ka, busy ako. At least ngayon magkausap tayong dalawa. Diba? Pwede na natin siyang i-process. Yon. So, Nats, ayun. So, pwede na natin siyang i-process. So, bubuksan ko na si Pru1. Nats, tama ba yung nakalagay dito na information? Mag-object ka. Pwede po bang babaan yung parang di ko po kaya mag-commit sa 166 per day? Hindi. Ang objection mo, babe, pag-isipan ko muna. Sige. Pag-isipan ko po muna. Sige. Nats, Okay. ano yung pag-iisipan mo? Baka kasi meron akong hindi na-explain ng maayos. Ano yung pag-iisipan mo? Tatanong ko po muna sa Budget. parent if kaya ng budget ko. If kaya ng budget mo. Sige. So, if ang concern natin is budget, balikan natin to. So, ito yung cash flow natin kanina, no? Di ba yung income mo is 30K, tapos ang expenses mo is 8,500. So, lumalabas every month, meron kang 11,500 na excess. Tapos, sa 11,500, ang 7,000 doon, nasisave mo. Pero, meron kang 4,500 na nawawala. No? Yung 4,500, hindi mo alam kung saan siya napupunta. So, sabi mo, eto ay napupunta siya sa expenses mo. So, lumalabas, no, at 25 years old, ang monthly expenses mo nasa 23,000. Pero sabi mo, ang taas niya masyado. 'Di ba? Kaya ito yung naging suggestion natin. So ang suggestion natin, sa excess mo na pera na 11,500, 4,000 doon i-invest mo, yung 3K lagay mo sa emergency fund, yung 4,500 excess cash mo siya. So 4,500, bahala ka kung paano mo siya gagastusin. So, yung 11,500 mo, marami siyang napuntahan. Nakapag-invest ka, nagkaroon ka ng emergency fund, may excess cash ka pa kung saan mo dadalhin yung pera mo. Plus, based dito sa computation natin, Nats,
Yung Dream Builder savings mo na 6.5 million, hindi mo pa siya nasimulan. Yung retirement fund mo na 21 million, hindi mo pa siya nasimulan. So kung hindi mo siya sisimulan ngayon, kailan mo siya sisimulan? 'Di ba? So sayang yung opportunity na eto na, no, nag-uusap na tayo. Kamusta pala ang health condition mo? May diagnosed illness ka ba? Naoperahan ka ba? Wala pa naman. Wala pa naman. No, actually, good news yan. Kung hindi ka pa nagkakasakit, no, ibig sabihin, now is the best time to insure yourself. Kasi may mga clients ako na 22, 23 years old, kailangan nila mag-undergo ng medical. Kasi may mga medical findings na sila. So ngayon, Nats, kung ano sa'yo, para at least, 'di ba, hindi na sayang yung pera mo kung saan siya napupunta, pwede na nating simulan to, i-process na natin yung application mo. Anong sagot mo? Object ko po ulit. Kasi may gusto pa rin po kaming biling malaking item, washing machine, ganon. So parang yun po sana yung gusto ko munang pag-ipunan. Yung washing machine, gusto mo siyang pag-ipunan. Sige, Apo. sa washing machine, ikaw lang ba ang bibili o may kasama ka ibang bibili ng washing machine na paghahatian yun? Kami po ng mother. Kayo ng mother mo maghahati. Apo. So kung kayo ng mother mo maghahati, di pwede mong gawin, di ba may excess ka na 4,500, yun ang gamitin mo pang bili mo ng washing machine. Para may nakatira ka pa rin sa emergency fund, may mapupunta pa rin sa investment. Yan. So guys, no, normally pag gano'n, nako-close ko na. No, yung objection kanina about budget, babalikan ko to. Yung cash flow namin, eto. Tapos, i-connect ko yung malaking retirement fund. I-connect ko yung Dream Builder savings. Nako-close ko na. Yan. So, ganun ako mag-close using cash flow fund. Yan. Excuse me, UM. Yes. May question lang po, interrupt lang po, sorry po. Ano nga ulit yung itatanong ko after kung gumawa ng cash flow niya? For example, na-explain ko na ito yung exis mo, ito yung mga expenses mo, ito yung income mo. Parang ganun. Ano nga ulit yung itatanong? Parang nawala ako dun sa unang itatanong eh. Ang portion, Yung magi-start ka na ba ay ano yung ganun? start na natin ngayon. I-start na natin ngayon para yung pera mo, hindi na siya nawawala. Okay. Yung Start ganun ka na pala. mag-invest. Hindi, may iba pang, parang may ibang way pa yung sinabi mo kanina na maganda pakinggan eh. Yun yung inaalala ko. Naka-Zoom record naman to. So, Okay, sige po. balikan mo siya. Yun. Hinihintay ko yung Zoom record. Okay, so guys, normally, pag ang kausap ko, wala pa siyang policy, ang ino-offer ko talaga paa. Tapos, minsan, isang paa lang yung ginagawa ko. Para wala siyang choice, yan na yung kukunin niya. Yan, so ganun yung ginagawa ko. Now, what if naman, so pakita ko naman sa inyo, paano naman mag-explain if ang one-pager pang college funding. No? So, kunyari, so policy owner, si John, ganito ako gumawa ng college funding proposal. So, policy owner, si Johnson, 46, Andre, 2 years old, yung anak, years to go before college, 19 years, kasi ang college ngayon, 'di ba? 21. Tapos, ang age ni Johnson when Andre enters college. So, paano siya kino-compute? Ang college kasi ngayon, 'di ba guys, 21 years old na. Tama, no? Gagraduate siya at the age of 23. So, ang ginagawa ko, 21, ang college kasi is 21. 21 less age ngayon ng bata.
2 years old. Kaya I came up with 19. No, 21 less 2 years old. Yan. So, paano ko na-compute magkano yung edad ng tatay pag ang anak niya pumasok ng college? 46 years old plus 19 years, yun yung 65. Yan. So, eto, paano ko siya i-explain? No? So, eto, kung makikita natin, ang pinrepare ko dalawa. No? Isang flexible, tsaka isang elite. Yan. Sige. So, sino yung present sa Zoom na tatay? Who can? Si Edward ba? O sige, Edward, ikaw na lang. No? So, kunyari, ito yung policy para sa anak mo. So, Edward, magsisave ka lang ng 166 pesos per day. No? So, is parang isang ano lang siya, no? Isang 20 lang siya sa Starbucks. So, yung policy pala na to, ikaw yung policy owner, yung insured si Andre. So, yung age mo, Edward, by the time si Andre papasok ng college is 65 years old. So, ibig sabihin na retired ka na, doon pa lang magpe-first year college yung anak mo. No? Kaya tama lang na pag-usapan natin ngayon to. Yan. So, magsisave ka lang, Edward, ng 166 pesos per day. No? So, isang Starbucks lang siya. Sa 166 pesos per day, si Andre insured siya ng 2.4 million. When disability happens, when disability happens, may 1 million, no, mapupunta siya kay baby. If cause of death happens, may additional na 1 million, mapupunta siya sa family. And ang pinakamaganda na benefit nito is the payer waiver. So how does payer waiver works? If disability or untimely death happens, Pru will pay for the premium on your behalf. Yan. Pru will pay for the premium on your behalf. So, ito yung benefit na to, ito yung wala sa bangko. Kasi 'di ba, pag nag-ipon ka sa bangko, habang buhay ka, habang kumikita ka, o edi save ka ng save. Pero pag nabaldado ka, hindi ka na makakapag-ipon. Or worse, pag tinawag ka ni Lord, hindi ka na makakapag-ipon. No, ang maganda sa program na to, Edward, is if ma-disable ka or tawagin tayo ni Lord, hindi mo na iisipin, makakapag-aral ba yung anak ko? Kasi si Pro ang magtutuloy maghulog ng 166 pesos until umabot yung anak mo ng 20 years old. Yan. So, magkano yung total savings mo? Let's say, nag-save ka ng for 15 years ng 166 pesos per day. Ang total na inipon mo is 900,000. Come 21 years old, ang laman ng investment, if the return is at 10%, nasa 2.2 million. O, edi dito yung pera mo, kumita ka na ng magkano to? No, nasa 1.3 million. Yan. So, Edward, dito ba may question ka? Yan. So, ang ginagawa ko, pagka-discuss ko, tatanungin ko, may question ka ba? Ang goal ko doon is palabasin lahat ng objection ni client. May question ka ba? O sasagutin ko yung tanong. Pag nasagot ko, may question ka pa? O sasagutin ko yung tanong. May question ka pa? No? Hanggat may tanong siya, hindi ako titigil. Kailangan lahat ng objection, lahat ng question, kailangan mailabas niya. Kailangan masagot ko siya para malinaw yung pag-iisip niya at kumuha siya sa akin. So, kunyari, wala na siyang tanong, no? Nasagot ko na lahat ng tanong niya. So, eto, Edward, sa tingin mo, maganda ba to? Makaka-help ba to sa'yo para ma-set up mo yung college funding ni baby? Pag nag-yes siya, alam mo, Edward, ang good news is everything is done kasi online ngayon. Ay, by the way, kamusta pala? Ikaw, as the father, no? May kamusta pala yung health condition mo? Naoperahan ka ba?
May maintenance ka ba? Ganon, no? Yung health condition mo. May diagnosed illness ka ba? Kasi this will affect yung application para sa college funding ni baby. No? So, tinatanong ko yon para alam niya na hindi lang ganon-ganon mag-apply. Kailangan healthy siya. So, kunyari, sinabi niya, babe, may hypertension ako eh. Oh, okay. So, kung may hypertension ka pala ngayon, now is the best time to have yourself insured. No, para yung sakit mo, minor pa lang siya. Kasi pag lumala yun ng sakit mo, baka mamaya hindi ka na namin ma-insure. No? So, maganda, i-process na natin siya ngayon. No? So, if you notice, after nun, i-close ko na siya. No? So, sige, maganda, i-process na natin ngayon. So, habang sinasabi ko yon, i-close ko to, bubuksan ko si PRU1, o i-check pala natin, tama ba yung na-encode ko dito. If you notice, hindi ko din discuss yung baba. Yung baba, hindi ko siya dinediscuss hanggat sa magtanong si client. Kasi ba't ko pa i-discuss yung baba? Eh, ang gusto ko nga kuhanin niya yung paa. Pag diniscuss ko yung baba, di malito siya. Diba? Unless magtanong siya, babe, ano yung nasa baba? Tsaka ko siya i-discuss. So, i-discuss ko rin yung baba, tapos tatanungin ko siya. So, Edward, dito sa dalawa, ano yung mas comfortable ka? Ano yung mas gusto mo para sa anak mo? Pag diniscuss ko yung dalawa, yun yung itatanong ko. Kasi kunyari, sabi niya, parang mas gusto ko yung flexible. Alam mo, actually maganda talaga yung flexible kasi ganito, 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 ganito. Kung ano yung pinili niya, i-GG ko lang sa kanya. Tama talaga, maganda talaga yan kasi ganito, 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 ganito. Yan. So again, Edward, good news kasi everything is done online. So pwede na natin i-process yung application mo ngayon. Diretso closing na ulit ako. Yan. So kailangan always closing ka. No? Yan. Paano naman pag ganito yung proposal mo? No? PAA and elite. So pag PAA and elite, paano ko siya dinediscuss? No? So, pero sige. Tingnan niyo ano yung difference niya. Sige. Gusto kong tanungin, ano yung nakikita mong difference? Paano ko ginagawa yung proposal ng PAA and elite? Gusto kong tanungin si Teacher Lani. Teacher Lani, ano yung difference, pinagkaiba ng PAA at saka elite? Yung mga benefits niya. Yung itsura niya. Dun po sa good evening po sa lahat. Dun po sa Sum Assured, mas mataas po yung ina-attach na dito po sa PAA pala, sa regular pay, mas mataas yung ina-attach na Sum Assured. Tsaka halos naman nakikita po natin, mas mataas talaga yung benefit, protection benefit sa flexible or sa PAA. Unlike nung dun sa elite na product. Yun po siya. And ang maganda dito, may DHI. So, mas marami yung riders na nakalagay sa kanya. At dun sa total savings, mas malaki din. Although malaki yung yung total savings, pero kung mapapansin naman, malaki din naman yung projection ng fund value. Yun po siya. So, talagang mahuhook yung client na kumuha ng flexible investment. Yun po. Ayan. Thank you, teacher. So, thank you. So, guys, ganun yung ginagawa ko. Kung ano yung gusto kong kuhanin ni client, gagandahan ko yung benefits niya. Pero ito kasi, may personal policy na to. Yung client ko na to na 38 years old, may dalawang policy na siya, dalawang personal policy na siya. Pero inoferan ko pa rin siya. No? So, syempre, ang gusto ko kunin niya PAA. So, para kuhanin niya si PAA, lahat ng benefits nilagay ko. Pagdating sa elite, mababa lang yung coverage ng elite. Tsaka guys, ano din siya, hindi din siya advisable na yung mga elite products natin, mataas yung coverage niya. Mataas yung disability, mataas yung critical illness, mataas yung hospital income kasi baka mamaya, di ba may charges yan? Kunyari, in-offer mo elite 5, elite 10, or elite 15. No? Tapos, complete package ka, taas ng benefits mo.
kahit tapos niya ng bayaran yung policy niya, let's say Elite 5, tapos na siya magbayad, may insurance charges pa rin yan even after the client paid. So ang ayaw natin mangyari is maubos ng insurance charge yung fund value o yung investment portion. Kasi ang Elite talaga, pang investment siya. Hindi siya pang protection. So kaya pag mag-i-Elite kayo, wag mong lagyan ng 1 million critical illness, 1 million disability, 2,000 daily hospital income. Baka eventually, in the long run, maubos yung investment niya. Kakabayad ng insurance charge, no? Yon. So, yan. So, dito, kaya insurance 7 million, di ba ang lalaki? Dito, hindi ko siya nilagyan, no? So, in-explain ko kay client na eto kasi, single mom, tapos meron siyang 3 kids. So, ang positioning ko dito sa kanya is, nag-policy review ako. So, sa policy review ko, yung current insurance niya, nasa 4 million lang yung insurance niya. Tapos, tinanong ko siya, friend, magkano yung monthly expenses niya sa family? Ang monthly expenses niya sa family is 250,000. Kasi mayaman 4 anak, single mom. So 250,000. 'Di ba insurance niya 4 million. So 4 million divided by 250,000, 16 months or ibig sabihin, yung 4 million siya, 'di ba? 250k monthly expenses. Kung i-divide mo 'yan, ang 4 million, bubuhayin yung family niya ng 1 year lang. 1 year and 3 months lang. Kulang, di ba? Sabi ko, friend, yung 4 million mo pala, bubuhayin yung family mo, 1 year, 3 months lang. Paano after 1 year? Ano mangyayari sa 3 anak mo? Kulang yan, friend. Tapos sabi niya, oo nga, no? Akala ko malaki na yung 4 million. Ang liit pala. No, kaya friend, kung ako tatanungin mo mas maganda yung 7 million. Kasi kailangan mo mataas na coverage. Bakit? Ang mahal ng monthly expenses nyo sa bahay. So maganda yung 7M. Pag kinuha mo kasi yung 7M, edi 7M plus 4M, edi 11 million na yung insurance mo. 'Di ba? Mataas na siya. No, tapos, complete package ka pa, yan. Sabi ko kasi yung investment, kaya mong kitain yan. Magaling ka naman sa negosyo. Sa negosyo mo na kunin yung investment. Ang importante, friend, yung insurance mo kasi 3 anak mo maliliit pa. 'Di ba? Ganun ko pinposition sa kanya and very practical kung paano ko siya in-explain. Kaya ang kinuha niya 210 over 85. No, ganun ko siya. Ang positioning ko nakadepende siya yung profile ng kausap ko. Yan. Okay. So, sige. Magtanong naman ako, paano ko ginawa feedback, how I do my 1-pager and how I explain my 1-pager. Sige. Gusto ko tanungin. Yes? Pwede pong may itanong? Ay, sige, go. Go. With regards po dun sa Elite at Sapa, nabanggit niyo po kanina, ang Elite talaga is for investment. And there is a possibility na ma-exhaust yung fund if malaki yung naka-attach na protection benefit niya. Yes. Is there any case po na even beyond the term o yung period, halimbawa 15 years, si client para ma-make sure hindi ma-exhaust yung fund, mag-top up pa din siya or mag-pay pa rin siya? Yes, pwede. Okay, Yes, po. pwede siya mag-top. Sige po. Sige guys, sino pa may question? Who has question? Wala Ako na. po, UM. Okay, go. Ako, UM, yung tanong ko po sa chat box. Sabi niyo po kasi, yung 21 years old po yung pang minus nyo, no? Tama po? Yes, tama. Opo. Kasi di ba po yung age ng mga students ngayon entering college is nasa 18 to 19. Yun di ba po dapat yung gawin natin kasi mag-enter ng college? Tama po ba? O
Kasi yun yung ginagawa ko, yung 19. Kaya nagulat po ako dun sa 21. Ano bang age ng college kayo? K-12, 19. Opo, yun po. Kasi, di ba po, ito, kagaya ni Luis, 17 siya ngayon. Pagkatapos niya ng 18, papasok siya ng college next year, 18. Yun. So ang college is 19. 18 to 19. Depende sa kung bata pumasok or late pumasok. Okay. 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 So, akala ko 21. Anyway, pag ganun, i-edit nyo na lang. So, ang mangyayari, 19 years old, first year college, less 2 years old. No? Ayun So, ang po. lalabas dyan, 20 years. Okay po. Ayan. Ayan. Thank you po. Okay. Sige, may question pa? Sige. Gusto ko namang tanungin si... Mag-stop share na nga ako para nakikita ko kayo. Kasi naka-iPad lang ako eh. Gusto kong tanungin si Sasa. Ikaw, anong masasabi mo or learnings or realization mo? Paano ko in-explain yung one-pager? Are you there? Wala na ba si Sasa? Si ano na lang? Si ano na lang? Dayan. Ikaw, Dayandra. Anong masasabi mo? Paano kayo na-explain yung one-pager? Ayun, na may nalaman din po ko ngayon lang din na hindi po pala dapat tinatagal din yung sa health coverage ng mga elite product na dahil sa investment talaga sila. Bukod sa limited pay lang sila. And then mas priority po talaga ng mga pa-product yung sa health ng client natin. Ayun, oo. Pag protection, talaga. Sige, last na. I wanna hear from, sino ba nandito? Si Grace Joy. Hi, Grace Joy. Ikaw, ano yung learnings mo doon sa one-pager and how it was discussed? Babe. Sorry po. Nagmo-multitasking po. Nagwo-work pa rin po ako. Pasensya na. Pero pwede po akong mag-share ng learning ko. Saglit po, Okay. Sige. Saglit po. Yung manner po Sige, go ahead. Opo, yung manner of questioning niyo po, sobrang powerful, tumatago sa puso. Kaya parang sabi ko, hindi ako makaka-no kapag tinatanong niyo ako kung ako yung client. So sabi ko, ang ganda ng transition po and the manner you ask questions. So na-amaze ako. So yun lang po. Thank you. Ayan, thank you. Thank you, Grace Joy. So, good thing na notice ni Grace Joy how it's done. So, guys, nasa delivery siya kung paano, how to do one-day closing. No? Parang it's a mix of everything. Master mo yung presentation. Tapos, if you notice, when I do the FBB, there's no selling. Diba? Yung FBB, pag-uusapan mo, yung goal talaga ni client. Yung kulang talaga ni client. And yung mindset mo lagi is, how can I help you? How can I help you? How can I help you? Hindi yung, how can I sell to you? Kasi yung mindset mo, how can I sell to you? How can I close you? Mararamdaman ng client, nakausap lang ako nito para bentahan. No? So, nasa mindset din siya. Ayan. So, thank you. So, let's move forward sa next topic natin. Ito naman, pag-uusapan natin. So, na-close mo na si client, what will you do after closing? Para i-run through natin yung sales process, no? What will you do after closing? So, after sales na ito, no, ganyan, how will you service your client? Kasi if you service your client correctly, dyan, makaka-resell, makakabenta ka ulit, makakahingi ka ng referral, no? So, like me,